let's proceed with the topic in Proverbs 22. At ito mga kapatid ay napakahalaga. Let me just turn off my phone para wala tayong mga abala mga kapatid. It talks about character and integrity. There was a movie that I watched, Sister Grace. Ang sabi niya, if you lose money, you lose something. If you lose your health, you lose bigger thing. But if you lose your character, you lost everything. Pag ang tao walang pagkatao, pag ang isang tao na nawala ng dignidad. Even in court, when I go to court, Sister Grace, the integrity is very important. Kapag yung client, kapag yung nasa sakdal ay nasira na ang kanyang credibility, mahirap mo nang mapapaniwala ang korte. Mahirap mo nang mapapaniwala ang batas. Kaya, itinuturo ng Proverbs 22 na mas mahalaga ang magandang pangalan kaysa sa kayamanan. In verse 1, it says, a good name is more desirable than great riches, and to be esteemed, yung hangaan o pahalagahan, is better than silver or gold. Ang pinakamasarap sa tao, nawawala na naman itong mga taga-France. Nasaan naman yung taga-France? Nakita ko ni Sister Jubel kanina. Sister Jubel, nawawala naman Sister Mary. Sister Mary dyan, nasa Amerika ka. Pero kung may time ka naman, magpakita ka. Sister Jubel, 20, we want to see you. Esther, 20, we want to see you. Sino pa? Sister Grace, nandyan. Sister Ansara, wag naman laging ganyan ang papakita mo. Kung kami kayo maganyan din, maganto rin kami. Maganto rin kami, oh. Oh. Ha? Kung ayaw din namin magpakita, yung mga taga-Paris, hindi kayo pwedeng hindi nagpapakita. Dahil ito, sa inyo ito. Huwag na kayong mag-expect sa London o Pilipinas o ibang bansa na magpakita dahil inyo Bible study nyo ito. Okay? Now, so yun ang sinasabi natin, na ang pinakamasarap sa buhay, Sister Grace, yung lagi kang gusto. Yung mabango ang pangalan mo. Amen. Yung mabango ang pangalan mo, yung sampagita ka. Yung parang valued ka. Di ba pag ang tao, pag sinabi yung valued client or VIP, very important person. Ang sarap ng pakiramdam. Yun ang pinakamasarap. Isa sa pinakamasarap na feeling yung you are loved. You are admired. Kaya ang Panginoong Jesus, mapansin mo, ayaw niya nung binabaliwala siya. Ayaw niya nung siya ay siniraan. Ayaw niya nung siya ay hindi hinahangaan. So, ganun mga kapatid, ang good name. Mas okay na kilala kang tapat kaysa sikat nga pero hindi naman mapapagkatiwalaan. Kaya yung good name, in fact, pag binasa mo Ecclesiastes 7 verse 1, a good name is better than fine perfume. Kasi in the ancient Jewish culture, and even now, kaya mapapansin mo, Sister Grace, nung nagsusulat ang mga apostoles, they write the name. For example, John, anak ni Zebedeo. They will say, Peter, Pablo. It is important for them to tell the people their family name or their background or the name of their father.
Because a name in the Bible is not just a label, but it is also a symbol of one's character, reputation, and legacy. Kaya mahalaga nung unang panahon kung sino ang tatay nila. Ipinagmamalaki nila yan. It is very important. And this reminds us that, and nagre-remind kapatid, ang Biblia, na kinikilala tayo ng mga tao kung sino tayo, rather than yung mga meron tayo. Kasi kung mawawalan ka ng pera, Sister Henya, kikitain mo ulit yun eh. Diba? Pero pag ang pagkatao nasira minsan, very likely, mahirap na bumawi. Kaya mapapansin mo, pag ang tao nakulong, sample nagkaroon nakulong in a wrong imprisonment, binabayaran sila ng government. Diba? Bakit? Nasira ng pangalan yan eh. Sa UK, kapag nakulong ka rito ng mga 20 years, I think 1 million ang bibigay sa'yo. Diba? Sa mga taong nakulong, wrong imprisonment o fall guy na tinatawag. Well, sinira nyo ng pangalan ko eh. Wala na akong may babalik dyan sa community ko. Kumbaga, sirang-sira na ako, basang-basa na ako. Kaya binabayaran sila ng government because of the false imprisonment. Hi, Sister Jamila. We missed you last week. Amen. Kaya, mahalaga. Kaya kung minsan, kung ang mawawala lang sa iyo ay konti, amen, kung ang mawawala sa iyo ay pera, na ang kapalit naman ay pagkatao mo, mag-isip ka. Piliin mo na lang yung mawalan ka ng konting pera na intact naman ang pagkatao mo. Kasi maraming mga tao ngayon isinasakripisyo ang reputasyon nila para lang sa pera. May mga tao na scam dito, na hindi naman, may mga utang na hindi nababayaran, paninira ng iba para ma-promote. Parang feeling nila na pag nanira sila, pag minaliit nila yung iba, siniraan nila yung iba, feeling nila mamamaganda sila. Pero sinabi ng Diyos, kapatid, ang tunay na kayamanan ay respeto at tiwala ng tao sa iyo. Pag may tiwala ang tao sa iyo, hahabulin ka ng, kahit sa mga, pag tiningnan mo, Sister Grace, yung, tingnan mo nalang, pupunta ka ng sample sa Bicol, ay, doon, punta naman tayo ng pag umuwi tayo sa December, punta tayo ng Sorsogon. Yeah? Sorsogon. Hindi ko alam kung may mga taga-Sorsogon dito. Pero kabalitaan niya sa Katagalugan, pag ikaw ay nasa Sorsogon, Sister Grace, nakarating ka na ng Sorsogon. O kaya ikaw ay nasa Aklan, Antique. Yeah? Mga kapatid, kung kayo taga-Aklan o taga-Sorsogon, ito ay hindi para siraan kayo o siraan ang lugar. Hindi naman ito. No. Nasasabi lang ito ng matatanda at hindi ko alam kung kayo maniniwala sa akin na pag ikaw ay nasa Sorsogon, huwag kang kakain sa mga turo-turo. Samantala, if you ever go to, for example, if you go to France or Paris or Italy, there's no point for you, Sister Grace, nakakain ka sa McDo dahil nasa Italy ka eh. Ang kakainin ko sa Italy, hindi ako pupunta ng McDo. Hahanapin ko dyan ang pasta bolognese. Hahanapin ko dyan ang mga local delicacies ng France o ng Italy. Kasi iba ang pagkain. Why would you go to a different country, tas ang hahanapin mo rin McDo? Useless. Kaya nga nagta-travel para matikman mo. Nagpunta kami ng Belgium, nagpunta kami ng Amsterdam, ang sarap, sabi ni Bishop, anak, walang tatalo sa sarap ng kape ng Belgium. Sabi ko, Dad, pagpunta natin ng France, Paris, doon talagang matitikman mo ang pinakamasasarap na Spanish bread o kaya yung croissant na tinatawag. Sa amin kasi croissant talaga yan sa France.
Pero pag nagpunta ka ng Sorsogon, kapatid, wag ang turo ay huwag kang kakain sa mga turo-turo. Yan ang itinuturo ng mga matatanda. Nako, matatakot ka. Baka may daw-daw. Baka ikaw ay maagimat. Baka ikaw ay maanting-anting. Baka ikaw ay kung anong di ba ga? Ibig sabihin, mga kapatid, kahit mga businesses, importante na meron kang reputasyon. Kung titingnan mo, Sister Grace, tingnan mo ang logic ng Jollibee at McDo. Pag tiningnan mo, pwede kang bumili ng burger eh. Di ba? Manok, pwede kang bumili ng manok. Pwede mong lutuin. Baka nga mas masarap pa sa Jollibee ang iba eh, di ba? But why do companies survive? Why do these big conglomerates, big names all over the world sell franchise for millions and millions of dollars? Because of the name. Because mahalaga sa kanila ang reputation. Bakit tayo bumibili ng iPhone? Maraming mga China phone. Kung tutuusin mo, ano ba ang meron ng iPhone? Ano ba ang meron ng Samsung? Wala siyang kakaiba eh. Kung tutuusin mo, Sister Grace, ang telepono naman talaga is just to make a call, to text. Kataasan, kumuha ng video o ng photo. Yun lang talaga ang mga basic. But because of the quality, because of the name, hinahangaan, hinahabol, kumikita ang mga manufacturers because of the name. Kaya, kahit wala kang milyon, pero kapag sinabi na ang pangalan mo, at ang reaction nila ay okay yan. Maayos yan. Mapapagkatiwalaan yan. Alam mo, malaking pagpapala na yan sa'yo. That alone. Laki ng bentahe, no? Ay, sino nagluto? Di ba kung saan kumakain ka? Sister Yehenya. Sino nagluto na re? Si ano ho? Ay, nakaw. Ayaw kong kumain yan. Hindi. Ang sarap. Pero nung nalaman mo, Sister Grace, ang nagluto, kaya yung mga nagluluto, mga kapatid, kayo ay maglilinis ng kuko. Yan si Sister Marieta, lagi yan nakamask. Sister Marieta, wala kang mask. Wala kang headgear. Sister May, pag yan ay nakakita ng isang buhok, ang problema pa to, Sister May, pag ang ulam namin, Sister Grace, ay toyo, yung mga adobo, yung maiitim ang kuang sabaw, for some reason, nakikita niya yung mga hibla ng buhok. Ako, hindi ko na nakikita yun eh. Basta ako subo na ako ng subo, kain ako ng kain. Di ba ka? Kaya, ganon din tayo mga kapatid. Iingatan ninyo ang inyong pangalan. Yung mga nagninegosyo, lalo na kung nagsisimula pa kayo at ang negosyo nyo naman ay small business. Ha? O kaya monkey business. Nagtitinda kayo ng mga unggoy. O di ba, may monkey business kayo. Kahit maliit lang ang kita, pero kung laging balik at balik ang customer, kasi alam nila, marunong ka, tama, maayos ka, kausap, madali kang kausap, maayos ang produkto mo, maayos ang serbisyo mo, hindi ka nandadaya sa sukli, babalik sila sa'yo. Marami yung binila namin ng aming toilet, Ate Milen. Ang laki ng ginastos namin sa toilet, tatapatin ko kayo. Maganda talaga ang toilet. Kaya lang, alam mo, napagbalik namin nung isang Sabado, kahapon lang, ano ba ngayon? Kahapon, nagsarado na ang laki ng kanilang pangalan, Sister Grace. UK's largest tiles manufacturer. Nagsarado sila. Tinawagan namin yung may-ari. Kasi nakausap namin yung may-ari. Sabi niya, we filed bankruptcy because of yung mga supplier nila. Nasira sila eh. Diba? Mahirap masira ang pangalan. May mga church leader na kahit hindi sikat, kahit hindi sila sikat, may mga pastor na kahit hindi sikat, pero ang daming gustong magpa-pray sa kanya dahil kilala siya na may integrity. Amen?
Yung mga naghahanap ng trabaho, naha-hire sila. Dahil yung mga pinuntahan, yung mga dati nilang pinagtrabahuhan, kasi magkakaroon ng background checking, lalo na sa UK, Sister Milen. Sa UK, alam ko yan kay Sister Mary, at alam yan ng ating mga kapatid. Bago ko lumipat ang isang employer, Sister Grace, tatawagan ng bago mong employer yung dati mong pinagtrabahuhan. Kaya huwag kayong masisira sa mga pinaglilingkuran ninyo. Kung aalis man kayo, umalis kayo ng maayos. Amen. Kung hanggat maaari, of course, hindi naman tayo laging may mga employer talagang dinabalasubas. Pero kung aalis ka, hindi naman talaga natin aasahan na habang buhay ka dyan, umalis ka ng maayos. Amen. At yung mga employer na yon, yung mga dati mong employer na magsasabing, mapapagkatiwalaan yun. Magaling yan. Kaya ayaw nga namin pakawalan kaya lang talagang hindi na namin kailangan. Amen ba? Ecclesiastes 7 verse 1, a good name is better than fine perfume. Luke 16 verse 10, whoever can be trusted with very little can be trusted with much. Di ba kakaunti? Yung sinasabi ko sa inyo. Pa-part-time ka lang ngayon, Sister Grace. Pasundot-sundot ka lang. Di ba? Parilye-rilyebo ka lang. Pero pag nakita ng mga tao na magaling ka, pag magaling ka eh. Amen? Pag magaling ka, talagang magaling ka, irerekomenda ka ng tao. 1 Peter chapter 2 verse 12, live such good lives that they may see your good deeds and glorify God. So tinuturuan tayo mga kapatid na mabuhay tayo ng maayos na pamumuhay upang makita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa at doon sa mabubuting gawa na yon maluluwalhati ang Diyos. Amen? Now, verses 2 and 7. Kasi minsan yung mga verses, minsan magkakatugma lang naman. The rich and the poor have this in common. The Lord is the maker of them all. Sa mata ng Diyos, Sister Hinya, tayo ay pantay-pantay. Amen? Hindi ka naman tatanungin ng Panginoon kung magkano ang kinikita mo. Hindi tatanungin ng Panginoon ano baga ang iyong degree, ano ang iyong natapos. At sinabi ng James chapter 2 verse 1 and 5 o 1 to 5, do not show favoritism. Pare-pareho lang tayo dahil ang mayaman daw at ang mahirap, Diyos din ang lumikha sa kanila. So, ibig sabihin, Sister Grace, nilikha rin ng Diyos ang mahihirap. Amen ba? Kaya tama sabi ni Tekla, Super Tekla, oy, kayong mga magaganda, mahiya kayo sa mga balat nyo. Kung di dahil sa aming mga pangit, sabi niya gano'n. Wala kayong magaganda. Kami ang nagdurusa. Totoo nga naman. Nga naman, kung walang pangit, di wala na maganda. Kaya naman tayo nagkakaroon ng maganda dahil alam mo may pangit eh. Pero subukan mo, lahat na nakikita mo maganda, parang boring. Kaya tama sabi ni Tekla, paswerte kayo. At kayo maganda, pero kami ang nagdurusa dahil kami pangit. So, ang mayayaman mga kapatid at mahihirap, Diyos din ang gumawa. In fact, Jesus said that. Minsan sinabi ni Jesus na habang buhay niyong kasama ang mga mahihirap. Kasi minsan pag mahirap, hindi naman laging, at minsan ang kahirapan, ginagamit ng Panginoon na stepping stone. Pwede mong gamitin yung stepping stone ang kahirapan. Amen ba? Pwedeng, alam mo, at minsan na-appreciate mo ang buhay, ang ganda ng buhay pag galing ka sa hirap. Diba? Kaya yung mga batang nagsisikap, mahirap dati. Nakita ko yung anak ni Sister Flory, nag-graduate na ng ganito, di ba? Parang kung ikaw magulang nakapagpatapos ka ng isang kolehiyo, meron ka ng kaunting aasahan sa bandang dulo. Di ba? Si Sister Henya, kita mo, may mga nag-a-abroad na. Di ba?
meron ng kahit papaano kumbaga sa ulan kahit ampiyas. Alam mo ba mga kapatid, sa Batangas, ang ampiyas, yan ay mga panakanak, ang mga parang hindi naman ulan talagang malakas, parang konting tikatik lamang. Abay, mapadalhan baga ng kahit na 100 euro. Magkano talaga ba ang palitan? Diga. Pero sa mundo mga kapatid, ang kadalasang may label ay pagka mahirap ka, ay talagang mahirap. Si ano lang yan, mahirap lang yan. Diba? Wow, mayaman ka na, te. Di ka naman rich. VIP ka na. Pero ang Diyos, Sister Grace, hindi tumitingin sa laman ng wallet, kundi ano ang laman ng iyong puso. Amen. At minsan, makikita mo, doon gumagawa ang Panginoon ng mga himala sa mga mahihirap. Kaya mga mahihirap, maraming himala. Amen. Tama yung batang 2 isda at 5 tinapay. Anak ni Jairus naman nagkasakit. Maraming mga himala ang Diyos sa mga mahihirap. Kaya gusto ng Panginoon yung mahirap. Kasi pag mayaman ka na, hindi mo na nararamdaman Minsan wala ka ng faith. Pag lagi kang sagana, pag lagi kang meron, hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Hindi ka na nagdadasal kasi meron ka na Kaya minsan, hinahayaan ng Diyos, Sister Grace, yung mga kaunting pagpalo at kaunting kahirapan para lumapit tayo sa Diyos. Amen ba? Parang isang magulang yan. Hinahayaan niyang maubusan ng pera ang anak para umuwi ng bahay. Ay pag laging puno ang wallet niyan, hindi na uuwi ng bahay. Hindi na kayo nagkakahuntahan, kumbaga. Ganon din sa church, mga kapatid. Mayaman man o mahirap, pare-pareho tayong nakaluhod at nakataas ang kamay. Pare-pareho tayong umaawit, how great is our God. How great is our God. Di ba? Sa trabaho. Kahit ang boss mo, Sister Jubel nawala. Pagkapasok niya nawala na siya. Niya pa ba siya? Yan, Sister Jubel 20. Nandun na kasi Sister Jubel sa babae. Diba? Kahit ang employer mo, may mga pangangailangan din yan. May damdam. Hi, Sister Jubel. Nasaan Sister Esther? Nawawala siya. Sister Esther, nandiyan ka na ba? Wala pa siya sa bahay, Sister Jubel. Nandiyan na siya? Sa kabila kong kwarto. Ay, bakit wala siya dito? Nandiyan po. Magkaiba kayo ng kwarto. Okay. Wow. So, malapit kayo sa Paris. Nakikita niyo yun yung Eiffel Tower? Opo, malapit po. Wow. You are rich. Kasi ang mahal ng spaghetti dyan sa inyo. Pag nakikita mo ng Eiffel Tower dyan, mga kapatid, iba ang presyo ng kape, Sister Grace. Pag hindi mo nakikita ang Eiffel Tower, at pag nakikita mo ang Eiffel Tower, iba ang presyo. Amen ba? Kaya, Sister Jubel, ikaw ay ituring mong isang kayamanan, isang malaking pribilehiyo na ikaw ay nasa Paris at nakikita mo ang Eiffel Tower. Kami dito nakikita lang namin sa mga YouTube. Malayo kami. Sa panalangin, hindi mas pinapakinggan ng Diyos, hindi porke mayamang kayo, mas papakinggan ng Diyos ang panalangin mo. Hindi naman porke mahirap siya, ay hindi na pakikinggan ng Diyos. Bakit? Ang pinakikinggan ng Panginoon ay ang panalangin may pananampalataya, hindi yung net worth ng tao. Kaya ang itinuturo sa atin ng Panginoon, mga kapatid, matuto tayong gumalang sa lahat. Sila man ay mahirap o mayaman, pare-pareho ang ating pagrespeto. Kung ikaw naman ay mayaman, sabi nga ni Tekla, kung mayaman kayo, manampal kayo ng pera. Kung mahirap, huwag gagalaw, baka makabasag. Kung mayaman ka, kapatid, be humble. Diba? Yun ang pinakamaganda dyan Kahit mayaman ka na, meron, humble ka pa rin. Dahil hindi kayamanan ang batayan ng Diyos.
Amen. At kung ikaw naman ay naghihirap, aba, maging hamon sa iyo yan. Be encouraged. Dahil hindi nababawasan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo dahil lang sa mahirap ka. Amen ba mga kapatid? Verse 3. The prudent see danger and take refuge. But the simple keep going and suffer for it. May mga tao na palasugod sa mga problema. Maganda sa tao maingat. Nakita mo na doon, may banggaan, may saksakan, may gulo. Umiwas ka na. Kaya maganda sa tao yung maingat. Maganda sa tao yung humihinto. Lalo na yung mga kadalagahan. Hindi agad-agad. Yung agad nakindatan ka lang, yun naman pala may sarat, may sakit na epilepsy Akala mo ikaw ang kinikindatan hindi naman pala. Ako pastor, talaga napakaputi ng ngipin. Kapatid, pustiso yun. Pastor, ang ganda ng buhok. Naku kapatid, nakita ko nung isang araw, galing lang doon sa nagpariban. Ang buhok niyan ay kinke. Alam mo yung kinke, yung kulot. Yung pagkakulot niyan ay talagang automatic. Pastor, pong mag-text, napaka thoughtful. Ay lahat ng nanliligaw, thoughtful sa una. Oh, di ba? Ang itinuturo ng Panginoon, kailangan muna matuto tayong, alam mo yung, pagtatawid ka ng train, Sister Grace, di ba? Merong lagay, stop, look, and listen. Oh, di ba? Act wisely. Kasi pag ang tao, kaya meron akong nilulutong sermon ngayon, how to deal with the bobies. Yeah. Papaano tratuhin ang mga bopis. Kasi maraming mga tao at maaaring tayo bopis minsan. Amen ba? May mga tao padalos-dalos. Pabigla-bigla. Tapos biglang magsisisi. Bakit mo ginawa yon? Oh. Kaya wag kang gagawa ng isang bagay na pabigla-bigla. Kaya yung mga sales agent, pag bibili ka ng kondo, pila ka ng lupa, gusto agad, pimirma ka na. Binibigla ka agad para hindi ka na makapag-isip. Kaya ang isang taong matalino daw mga kapatid, hindi lang basta marunong. Dapat marunong ding umiwas. Amen? Kung alam mong apoy, hindi ka lalapit. Pero may mga taong kahit may mga warning signs na, sugod pa rin. May mga taong ganon. Ba't yan pa rin ang kinuha mo? Alam mo nang yan Di ba? May issue na. Oh. Tapos kinuha mo pa rin. Tapos magugulat ka kung bakit, o magugulat sila kung bakit sila nasaktan. Minsan, alam mo, Sister Grace, hindi natin kailangan ng bagong miracle. Hindi natin palagi kailangan ng mga himala. Ang kailangan natin, mas maraming karunungan sa mga desisyones natin. Pag nakita mo na yung relationship mo, may red flags, di ba may mga ganon? Ang dali ngayong makipag-nobyo at nobya sa mga online, hindi mo nga kilala, hindi mo kilala ang pangalan. Marami kayang ganon. Basta na lang napunta ng bahay, sino ganyan? Ay namit ko rin sa sa internet. Aba, baka yung nakuha mong yan kung taga saan yan. Baka yung mamamatay tao. Baka yan mayroong issue. Aba. Kaya ngayon, ang mga babae natututo na rin ngayon. Maraming kababaihan. Pag may nanliligaw, pakita mo nga sa akin ang iyong Senomar. Meron namang qualifications ngayon. O passport, NBI, barangay clearance. Para ka na nag-a-apply sa trabaho. Aba, mahirap Amen ba?
Baka mamaya mapalalim ang pagmamahal mo, napaibig ka na. Ay naku po, ay ito na tayong mahigpit. Mahirap nang bawiin dahil nakuha na. May mga tao na bopis. Niluluto ko yan, Sister Grace. How to deal with the bopis. Pastor, mahal ko na po siya. Bahala na si Batman. Anong si Batman? Bakit si Batman ang gagambalain mo? Kaya ang end result nila, broken heart, emotionally damaged. Di ba? Nag-iingat. Lalo na sa relasyon, mahirap. Sa finances, mag-iingat din. Wag yung pag nakita mo, bibilhin mo na kahit na wala kang pambili. Magnanakaw, manghihiram, kahit hindi pa kaya ng budget. Wala namang budget, bili ng bili. Dahil lang sa luho. Wag ganon. Maganda mag-iipon muna ako. Ay, ano yan buy one, take one. Buy one, get one free. O pay now, buy now, pay later. Kahit mag-pay later, Sister Grace, magbabayad ka pa rin. Amen ba? 5 years to pay, kahit na. Pero 5 taon kang nakabaon sa utang. Ang hirap nang may utang, mga kapatid ko. Mahirap. Kaya mga tao, lubog sa utang. Kaya pag nakatok ang Bombay sa atin, ang nag-aalaga na sila ngayon ng aso, Sister Jubel. Hi, Sister Esther. Sister Esther, hi. Kumain na kayo dyan? Ha? So, habang kumakain kayo, nakatingin kayo sa Eiffel Tower. Ganon. Nakabukas ang inyong bintana dyan. Tapos, sarap ng ulam natin. Tuyo. At saka champurado. Diba? Ang ganda talaga dyan ang Eiffel Tower na yan. Ang sinasabi mga kapatid, kahit yan yung 5 years to pay, isipin mo, 5 taong kang nakatali. Tsaka yung napapansin ko sa yung mga phone, di ba? Minsan, 20 euros lang to. 30 euros a month. Pero pag inipon mo yung ganyan, 30, 45, 25, makikita mo, pag naipon mo siya, kapatid, ang dami mong utang. Minsan, ang tao nagkakalubog-lubog. Buhol-buhol. Spiritual life. Kailangan din, matalino tayo sa spiritual life. Ang taong maingat, pagod ako, pero magdadasal muna ako. Magpe-pray muna ako. Pagod ako, pero magbabasa ako ng Bible. Magbabasa ako ng Bible, o magpe-pray ako, makikinig ako ng sermon. Yung mga taong bopis, sige na, tutulog na lang yan. Bukas na lang ulit. Bukas na magpe-pray. Magpe-pray man parang 2 minutes lang. Lord, thank you, bless this food. In Jesus' name, amen. Tulog na. Kaya mapapansin mo, nanlalamig. Amen ba? Ano ang mga relevant verses dyan, mga kapatid ko? Matthew 7:24-27, the wise man builds his house upon a rock. Ang isang taong matalino ay nagtatayo ng kanyang bahay sa matibay na bato. At yung mga foolish, yung mga bopis, mga kapatid, yun ay nagtatayo ng kanilang bahay sa buhanginan. Ibig sabihin, careless. Careless. Amen. Sister Marietta, pakihinaan mo ng iyong kapatid. Kasi nakikinig ka, naka-speaker ka, nagba-background sa akin, kapatid. Thank you. In Proverbs 27 verse 12, ganun din ang Ephesians 5:15-17. Be very careful, not as unwise, but as wise. Maging maingat. Maingat. Kaunti-unti. Magandang taong maingat. Lalo na mga kababaihan, mag-iingat. Maging maingat kayo lalo na sa inyong pagkatao, pagkababae, pananamit. Amen ba? Hindi yung
nakapalda, lagi nakabuka. Lagi nakabuka ka. Walang maglalakad. Amen ba? This oras ng gabi, uuwi ng bahay, kaya masisipulan, Huwag na, mga kapatid. Kayo ay mag-iingat ng inyong pagkatao. Luke 14:28. Who among you, intending to build a tower, does not sit down first and count the cost? Ganon. Magpapagawa ka ng bahay. Oy, magano muna tayo. Mag-calculate, kaya ba natin? Hindi ba yung sugod na sugod? Sabi ng Panginoon calculate mo muna, compute ka muna, baka hindi mo kaya. Ganon din ang pagsunod sa Diyos. Amen ba? Kaya sabi ni Jesus, mahirap sumunod sa akin. Mag-isip-isip kayo. Baka hindi nyo kaya. Amen ba, mga kapatid? So, ang itinuturo sa atin ng Panginoon dito, bago gumawa ng malalaking desisyon, 3 P, Sister Grace. Pause. Oh no, that's sorry. 3 P. Pag gagawa ng malalaking desisyon, pray. Mag-pray muna. Number 2P, pause. Stop. Number 3, plan. Magplano. Ang sabi nga nila Sister Jubel, a person who does not plan fails. And those people who fail, they forget to plan. Hindi sila nagplano Mahalaga ang plano sa buhay. Oh, ganito. Mag-a-abroad ako, ha? Pero, may plano. Uwi. Pag ilang taon na at nakabayad na sa utang, nakapagawa na ng bahay, aba kapatid, umuwi ka na. Hindi yung habang buhay ka nung nasa ibang bansa. Nalimutan mo na marami akong mga klienteng gano'n. Nabutan ng mga 25, 30 years. Aba, sabi, kinalimutan mo na ang asawa mo sa Pilipinas. May mga anak ka. Umalis ka, sanggol pa yung bata, bumalik ka, yung anak mo may sanggol na rin. Ano pang saysay ng buhay? Kaya ang lagi nating panalangin, mga kapatid, Panginoon, bigyan mo po ako ng mata na nakakakita ng panganib. Pag nakikita mo yun Pag may nakausap ka, Sister Esther, pag may nakausap ka at may mga manliligaw sa'yo, papakinggan mo ang kutob. Ang kutob, mahalaga yun. Yung kutob, Panginoon, bigyan mo ako ng papakita sa'yo ng Panginoon. Kaya yung aral natin I think sa Manila yun in Isaiah 30, sabi ng Panginoon, pumaling ka man sa kanan o sa kaliwa, pero makakarinig ka ng tinig na nagmumula sa Diyos, na nagsasabing, dito ka dumaan. Yun ang mahalaga. Pag malalim na, Sister Grace, ang iyong connection sa Panginoon, God will tell you the right and the wrong, the bad and the ugly. Verses 6, mga kapatid, Kuya Unay, konti na lang. Train up a child in the way they should go. Dapat nating sinasanay ang mga bata sa tamang landas. Para sa pagtanda nila, hindi nila ito malilimutan. Kaya mahalaga yung long-term impact ng training sa bata. Especially sa mga areas like character, values, faith, karunungan. Lalo na pag ang anak mo, mga babae, parang ako. Oh, mga anak. Oh, di ba? Ano mo na? Anak, hindi yan. Dapat ganito yan. Tinuturuan. Alam mo yung the way he should go in Hebrew, Sister Grace. Ito daw ay nagsasuggest that training a child according to their God-given design. Ibig sabihin, tinuturuan natin sila in accordance with their strength,
yung lakas, yung galing, talino, at ano ba ang layunin sa kanila ng Diyos. Amen? Huwag mo silang, ay anak, magdentista ka kaya. Kasi ako, failed dentist ako eh. Alam mo ba yun, ang isa sa pinakagusto kong kurso noon, kaya lang hindi ako nakatapos kasi maagang si mami maagang pa-banjing-banjing. Di ba? Anak, magpulis ka. Kasi ang lolo mo, pulis. Ang tatay mo, pulis. So, dapat ka rin magpulis. Kaso, hindi pulis ang gusto ng anak mo. Ang gusto niyang hawak, gunting, gusto niyang maggupit at maging barbero. Malay mo, siyang maging next Rene Salud o Reyes Salon. Diba? Ibig sabihin, according to Hebrew, in the way they should go is training the child to their God-given design. Tingnan mo, saan ba magaling ang anak mo? Kasi hindi mo pwedeng turuan, kapatid, ang pusa na lumangoy sa dagat. Kasi ang training ng pusa, kakaiba sa isda. Pansin mo? Kaya yung mga magulang na masyadong idunukduk yung kanilang mga anak, lahat ng subject. Tapos, pagdating naman sa, for example, idudukduk mo yung anak mo, talagang susungab-gabid mo ang kanyang muka pag hindi siya magaling mag-English. Kaso, ang trabaho naman niya, engineering, more on mathematics. Amen ba? Kaya maganda na ngayon sa Pilipinas, Sister Grace. Bago kung ngayon, pag nag-college ka, meron silang NSAT. O yung, nung panahon natin, NCEE. Sa bagay, nun nga, hindi pa rin nga ganyan eh. Pero ngayon kasi talagang, malalaman na nila ngayon kung saan ang galing at lakas, dunong ng bata. Para doon na lang sila ititrain. There is no point na i-train mo ang bata sa math, ang galing pala niya, PE, Physical Education. Bakit mo siya ititrain dyan? Ang i-train mo siya, more on physic. Amen ba mga kapatid? So, ang bata daw ay parang puno. Kaya ang bata, pag bata pa lang, itinutuwid na at inaalagaan. Dahil lalaki itong matatag at matuwid. Kaya ang bata lagi sinasama sa church. Hayaan mo sila. Yun na nga eh. Lagi naman nasa church yung bata na yan, pero kita mo ganyan pa rin nga sa kanya. Yun na nga. Sister Jubel, kung yung bata hindi pa nag-church, di lalo na. Yun na nga, nag-church na nga bumagsak pa. Di lalo na yung hindi. Diba? Kaya ang pagiging magulang, guro, at pastor or guardian ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pagkain o gamit, kundi sa paghubog ng kalooban, pananampalataya, at desisyon ng bata. Hindi sapat ang bahala na siya pag lumaki siya. No. Habang bata, tinuturuan siya. Dapat siyang turuan. Kung hindi natin sila tuturuan, mga magulang, mga co-parents, kung hindi tayo magtuturo sa ating mga anak, the world, the environment around them will teach them, will do your job. At alam natin na ang daigdig ay napakasama. The devil is a liar. He keeps going. Kaya yung mga anak ko, pag nakakarinig ko ng mga songs, don't listen to that song. That's the devil's song. Do you know that when we sing praises, do you know that King Jehoshaphat, when he started to sing praise, God took the lead. Nung nagsimula silang umawit ng pagpupuri sa Panginoon, si King Jehoshaphat, ang Panginoon ang nanguna upang labanan, patayin, talunin ang mga kalaban. Anak, ganun ang gagawin natin. We will keep playing Christian songs in the house. And let this house be covered by the blood of Jesus. Tuturuan natin ang ating mga anak. Kasi lalo na yung mga songs, yan ang nakaka-penetrate minsan nakakasira ng utak ng ating mga anak. Kaya ang mga example natin dyan mga kapatid,
Isa sa mga pwede natin gawin, yung ating spiritual formation. For example, number 1, devotion time as a family. Even 5 minutes a day. Yan, ginagawa namin yan. May family time to pray. Teaching our children to pray before eating, before sleeping, or before exam. Bago mag-examine, mananalangin muna sila. Teaching them to tithes. Magtanim. Mag-ikapo sa Panginoon. Hayaan mong makita ng iyong mga anak na nagbabasa ka ng Biblia. Let your children see that you're reading the Bible. You're singing songs. Let your children hear you sing and pray. Let your children see you are preparing to go to the church. Ano pa pwede natin ituro sa kanila? Yung character building. Pagiging tapat. Magamit minsan mahirap, nakakatakot. Turo mo sa kanila. Sabihin mo ang totoo, kahit mahirap. Ituro mo rin sa kanila ang pagiging mababa. Kapag nagkamali, mag-sorry. Dapat marunong mag-sorry ang bata. Maganda makita rin ng mga bata yung pagiging generous mo. Tumulong kahit walang kapalit. Handang magbigay sa iba na kahit yung iba na yon ay hindi kaya makapagbigay ulit o makabayad. Discipline and boundaries. Kailangan marunong din tayong magtuwid. Sabihin mo, anak, hindi tama yan. Hindi tama ang ginagawa mo. Pero, sabihin mo pa rin sa kanya, but I still love you. Maganda rin natuturuan natin sila ng, lalo na mga bata ngayon, kung may mga anak kayo ng mga up to 15 o yung mga teenagers, alam niyo yung pinagdadaanan natin mga kapatid. Yung mga bata talagang engross sila sa mga iPad gadgets. Pero alam mo sa mga natutuwa ako, Sister Milen, si Lala nagpunta rito nung sa Amerika eh. Si Lala, yung anak niya si Angela, alam mo kuya, isa sa pinakamalaking pagkakamali ko, nabigyan ko si Angela ng phone. Yung mga anak namin walang phone. Yung mga anak namin at Milen, araw-araw yan, hatid sundo. Araw-araw, hatid sundo. May oras ng screen time. May oras. 11 o'clock na o 10 o'clock na, let's pray, no more iPad. Pagkagaling sa school, rest, pray, then saka play ng iPad. May maganda, may ganun. Deuteronomy 6, verses 6 to 7, ang sabi ng Panginoon, impress them, the wisdom, the teachings, ay kailangang maitatak, maibigay sa iyong mga anak. Ephesians 6:4, bring them up in the training and instructions of the Lord. 2 Timothy 3:15, from infancy you have known the Holy Scriptures. Psalms 127 verses 3 to 4, children are a heritage from the Lord. Kayo ba mga magulang, nasasabi niyo pa ba sa inyong mga anak, anak, I love you? Amen. Nasasabi niyo pa ba rin sa inyong nasasabi ba ninyo, ang mga anak ba, nasasabi niyo pa rin ba sa inyong mga magulang, Mommy, I love you? Amen. Paparamdam mo sa kanila. Alam mo ba, Ate Milen, na may mga kapatid, ako ilalampas ng kaunti, ha? Dahil ito naman yung Bible study. Wala naman kayong gagawin bukas. Sister Jubel, may trabaho kayo bukas? Wow! Sana all. Buti pa kayo wala kayong trabaho. Kailan kaya ako magkakaganon? Masarap na, no? Saturday walang trabaho. Ganon tayo mga kapatid. So, kailangan ang ugali natin mga magulang, we have to be intentional.
Don't be a passive parent. Be intentional in shaping your child's mind and heart. Habit yan eh. O anak, linggo ha. Kailangan maliligo na tayo. Punta tayo sa bahay ng Panginoon. O anak, it's time to read the Bible. Anak, it's time to pray. You become a habit. Be consistent. As a parent, be consistent. One lesson at a time. Daily. Be prayerful. Mahalaga yan. Hindi mo kayang kontrolin at timilin ang buhay ng bata eh. Because they have their own lives. But do not forget, you are not raising your children alone. You are raising them with God. Panginoon, sinabi mo sa mga salita, Deuteronomy 28, pagpapalain mo ang bunga ng aking katawan. Panginoon, sinabi mo sa mga salita that my children will be mighty in the land. Panginoon, pagpapalain mo po ang bunga ng aking katawan, ang aking mga anak. Panginoon, pagpapalain mo sila. And ganun din, be model. Be a model. Because children are watching you. They are not just listening to you, they see you. Whatever you do, they will follow you, your footstep. Now mga kapatid, verses 7, verses 26, and verse 27. So, tatlong verses ito. Yung itinuturo dito yung mga utang, mga kapatid. Taas dito may mga utang, taas. Pag hindi kayo tumaas, ako'y mangungutang sa inyo. Kahit mag-like lang kayo. Sige, yung ganyan, no? Ganyan. Oh, ayan. Sister Henya, ikaw din, may utang ka din? Kala ko ako lang. Amen. Sister Henya, biro mo Sister Henya, naka-aircon. Aircon ba yung kay Sister Henya? Naka-aircon ba bahay niya? Aircon yun, ano? Sister Grace, naka-aircon sila? Sa Orense, naka-aircon? Sister Henya, naka-aircon ho kayo dyan? Kita mo? Orense, naka-aircon. Hindi ko pwedeng ano na lang, air continue na lang dyan. Yung nakabukas ang bintana, yung talagang lampasan ng takbo ng hangin. Sister Henya, alam ko maaga pa po dyan sa atin. Salamat po sa inyong pagdalaw. At nakikita po ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga pamilya. Isang kaligayahan niya. Alam mo, natutuwa ako kay Sister Henya eh. Alam mo, isang kaligayahan ng isang magulang yung makita yung kanyang mga anak na nasa Panginoon. Isang kaligayahan na isang malaking pagpapala na yun sa isang lakas ng isang magulang na makita niya yung kanyang pamilya na naglilingkod sa Diyos. Na pumili ng isang magandang desisyon sa buhay. Maglilingkod. Kaya tama yung sinabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Now, the danger of debt. Yung may mga utang. Tandaan ninyo mga kapatid. Ang sabi ng Biblia ay, the borrower is slave to the lender. Huwag gawing lifestyle ang pangungutang. Kung hindi kaya, abay huwag ipilit kapatid. Sasabay ka pa sa takbo, hindi mo naman kaya eh. Kahit ang handa nila eh marami, ang ating kapit, sa Batangas eh, pag nagpakasal kayo talagang din eh, sabit ang baboy, ang mga pigi. At ang mga, pag ikaw ay magnininong eh, hindi pwedeng iisa-isang baboy ang papatayin mo. Kaya kung ikaw ay kaya maraming mga tao ngayon sa Pilipinas, Sister Esther, kapatid, natatakot makapangasawa ng taga Batangas. Dahil sa Batangas nga naman, ang kasabihan, ang takbo ng mga Batanggenyo ay talaga namang yung sabit, yung pagsasabi pa lang ng mga ninong at ninang ay talaga namang patayan na ng baboy. Yang kapatid ay kasabihan. Kaya pag ikaw ay mahina-hina ang iyong kalooban at kakaunti ang budget, kapatid, lumipat ka sa ibang probinsya ng mapapangasawa.
hindi pa pwedeng batanggen niya ang mapapangasawa mo. Bakit? Abay kara ay ang mga magsasabi ka pala ang isang pigi ng baboy. Abay kala mo ang isang pigi, isang paa ng baboy, kalaki-laki. Ilang kilo yun. Pero kung hindi mo naman kaya, wag mong kayanin, wag mong pasanin ang isang bagay na hindi mo kaya. Amen ba? Romans 13 verse 8. Let no debt remain outstanding, maliban sa pag-ibig. Huwag kayong mahirati sa pangungutang. Yan si Pastora, mga kapatid ko. Yan ay hindi nahirati sa panghihiram. Huwag kayong mahirati sa panghihiram. Makapagmag-arala makapagyabang lamang ay manghihiram, mangungutang. Abay, meron kaming ganong empleyado, Sister Grace. Ang sweldo niya sa isang buwan, sa atin naman, normal yung 12,000, 15,000, di ba? Malaki na nga yun eh. Ang sweldo niya 12,000 to 15,000 a month. Abay, magnininong ikwan eh. Ay yan eh, nabali na. Yung susweldohin niya ng month 1, month 2, nabali niya na sa unang buwan. Abay, nung magnininang pwede ka makabali ng 10,000. Bakit ka ako? Ay, bibili ako ng barong, ninungo ako. Ninang ka? Bibili ka ng barong? Ano ka? Ikaw ba ang ikakasal? Ninang ka lang. Pwede ka mag-duster. Pwede kang bumili ng ukay-ukay. Bakit ikaw ay magpapakamatay ng pagbili ng 10,000 barong? Wala ka naman talagang ganoon. Naku po mga kapatid. Baon sa utang. Bakit yan naman ikaw At saka kayo mga kapatid ko, huwag kayong kuha na tanggap kayo ng tanggap ng pagnininang na hindi naman ninyo kaya. Hindi totoo, Sister Grace, ang kasabihan na pag ikaw ay tumanggi sa pagnininang ay malas. Aba, mas malas, ang malas kapatid, yung kinuha kang ninang ng buong barangay na bawat lakad mo, bawat labas mo ay nakatingin lahat, yung nagmamano sa iyo, hindi mo naman kilala. Nininungin ka, nininangin ka sa mga anak nilang hindi mo namang kilala. Ay di sa atin normal yun. Aba. Kaya, okay lang na tumanggi. Ako kapatid, pasensya na. Ako'y tatanggi dyan. Wala akong pambigay. Diba? Verses 8. Kapatid, Kuya Unad, konting-konti na lang ako. Uy, nahiya kay Kuya Unad. Konting-konti na lang, Kuya Unad, promise. Alam mo siguro na dinaalala ko yan eh. Yung pagtatanim at pag-ani. Whoever sows injustice reaps calamity. Pag ang tao nagtanim ng masama sa kapwa, aani ka rin ng masama. Kaya yung mga kurap na leader, bumabagsak ang kanilang political career dahil sa kasinungalingan. Kaya magandang gawing habit, Sister Grace, ang paggawa ng kabutihan. Bakit? Babalik sa iyo yun eh. Babalik sa iyo yun. Galatians chapter 6 verse 7, God cannot be mocked. Hindi mo pwedeng lukuhin ng Diyos. Kala ng mga tao, pwede lang maloko ang Diyos. Kaya akala nila, pwede lang biruin ang Panginoon. Akala nila, pwede lang takbuhan ng Diyos. O pwede lang buyuhin ng Diyos. O lokohin ng Diyos. O ma-1, 2, 3 ang Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, a man reaps what he sows. Aanihin natin. Nagtanim ka ng kabutihan, mag-aani ka ng kabutihan. Diba? Maganda sa tao yun. Maging habit mo yung pagiging mabuti. Bagamat, of course, lagi tayong may sablay at imilin eh. Laging may mali. At saka, kahit anong ganda na ng ginawa mo, Sister Jubel, mapapansin mo, yung lahat ng ginawa mo na ha, pero sa ibang tao, masama ka pa rin. Ay, may nabasa ko kanina, Sister Jubel, meron akong quote para sa'yo. Nilagay ko rito. Sa aking. Meron na kasi akong inspirational hugot bank. Nasaan yung aking hugot bank? Alam mo yung mga taong walang katiwa-tiwala sa'yo. Nasaan yun? Ako hindi ko na makita. Ang sabi ng quote ko, sabi niya,
Maraming taong ayaw sa akin. Maraming taong hindi ako gusto. Pero sabi niya, cheers sa mga taong nagmamahal sa akin. Oh, di ba? Hindi naman talaga lahat magugustuhan ka eh. Hindi lahat. Pero, bagamat hindi ka nila gusto, pero hindi dahilan yon para hindi ka gumawa ng mabuti. Kung hindi ka man nila gusto at ayaw nila sa'yo, dahil ang pangalan mo ay may ibig sabihin sa kanila, yahan mo sila. Pero maganda sa isang Kristiyano, patuloy kang gumagawa ng kabutihan sa kapwa. At kung mamasama ka nila, problema na nila yon. Diyos na ang magpapala sa iyo. Diyos na ang magbibigay sa iyo. Amen. Meron tayong kapatiran kanina nakalagay sa kanyang Facebook. Sabi niya, kasi ganto, may mga ginagawa ako, hindi naman ako pinapasalamatan. Hayaan mo na. Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ka pinapasalamatan, hayaan mo na. Don't worry. Natutulog ba ang Diyos, Sister Jubel? Diba? Hindi ba nakikita ng Panginoon ang nangyayari sa mundo? Diba? Verse 9. The generous will themselves be blessed. Hindi kailangang maging mayaman para tumulong. Ang pinag-uusapan, yung puso. Amen ba? Natandaan ko yung kwento ni Bill Gates. One time, sa Amerika daw, may binilan sa ng dyaryo. Nagkataon si Bill Gates, isa sa pinakamayaman tao, Sister Grace. Wala siyang cash, wala siyang coins. Sabi ng newspaper, sabi niya, don't worry. Take this. Pay me next time. Pay me next time. Dumaan ang mga panahon, hindi pa naman siya Bill Gates talaga ng bilyonaryo. Nung mayaman na si Bill Gates, naalala niyo yung lalaking yun. Sabi niya, I want to bless that man. I want to find that man. So, hinanap niya sa internet. Nasaan ka. Basta naging sensation yun. At dumating yung point at Emile na nakita silang muli. Sabi ni Bill Gates, hey, sir, you remember me? I was the guy who bought you a newspaper and you did not allow me to pay because I don't have money. But you gave me that newspaper. I'm now Bill Gates. I'm one of the richest men in the world. I want to bless you. Binigyan ng pera ni Bill Gates. Alam mo pagtalikod ni Bill Gates, sabi niya, he is richer than me. Why? Because he gave me when he has nothing. I helped him because I have everything. Pero mas mayaman sa akin yung tao na yun. Kasi kahit wala siya, tumulong siya. Ganon din kayo mga kapatid. Don't wait until you have a lot para lang kayo tumulong. Huwag kayo maghintay na, mayaman ako ngayon, doon ako tutulong, no. Kahit kukunti ang meron ka, tumulong ka. Kung meron ka, may bibigay. At sa pagtulong mo na yon, sabi ng Panginoon, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Verses 10, 24, and 25. Drive out the mocker, do not make friends with a hot-tempered person. Pag ang iyong barkada, kapatid, ay mainitin ng ulo o negative, nakakahawa. Kaya kailangan nating piliin. Sister Grace, Sister Esther, meron kayong mga kaibigan dyan? May mga friendship na kayo dyan? Sister Jubel? Ha? So pag kumakain kayo dyan, dalawa lang kayo ni Sister Esther, ganun. Sino nagluluto sa inyo? Nagluluto kayo dyan? Anong ulam nyo kanina? Siya nagluluto, Sister Jubel. Anong ulam nyo? Adobo? Wow! Tinolang manok? Guro mo yan, Sister Grace. Habang kumakain ka ng tinola, nakikita mo ang Eiffel Tower. Mainit na sabaw sa maulang panahon. Yan mga kapatid. Isang magandang buhay na yan eh. Diba? Ano ang sabi ng Biblia, Sister Grace? Sister Esther? Bad company corrupts good character. Kaya yung babait nyo yan, ako po, Sister Esther, idayo ng Diyos. Pag ikaw ay napabarkada sa mga
napahunta ka sa mga babaeng sigaw na sigaw, parang palengke. Naku po, mahahawakan ka. Kaya maganda, pipili kayo ng mabubuting kaibigan. Ang sabi nga nila, Sister Grace, tell me who your friends are and I will tell you who you are. At lagi kong sinasabi, Sister Jubel, birds of the same feather, they look alike. Magkakamukha yung mga chismosa, mga marites. Naku, magkakamukha yan. Parang hindi mo na, parang iisang korte ng kilay, iisang korte ng ganto, ang tattoo nila pare-pareho. Verses 22 and 23. Do not exploit the poor, for the Lord will take up their case. Kayo mga inaapi sa trabaho, ang Diyos mismo ang inyong abogado. Siya ang inyong tagapagtanggol. Kaya actually, hindi ka lugi pag ikaw ay inaapi dahil ang Diyos ang iyong kakampi. Amen ba? Ipaglalabang ka ng Panginoon. He is your attorney. Amen ba? He is your attorney. Natutuwa ako dyan kay Sister Jane. Sister Jane, yung parang buwan bagay, parang butas yata ng damit yan, kapatid. Yung iyong Sister Jane. Sister Jane, yan ay 21 taon na dito sa UK, kapatid. Hindi ko naman sa ikinukwento ang buhay niya, Yan, Sister Jane, parang tinakip mo yata din parang belt yata iyang, kapatid. Ayan, natutulog na pala si Sister Jane. Sister Jane, hi. Yan, Sister Jane, yan ay napakabait ng kapatid natin yan. Sister Jane, I hope hindi masama na ikwento ko ang buhay mo, dahil naman alam na ng tao. Yan, Sister Jane, mga kapatid. Tapos na tayo, Kuya Unat. Konting-konti na lang. Tuwan-tuwa ako dyan, sabi niya. Siguro last year, masyadong tataas natin yung visa dito sa UK. Ay, Sister Jane, siyempre maraming mga anak yan ay padala sa Pilipinas. Ganyan. So, lahat ng kinikita niya, padala sa mga anak. So, talagang ubos. Ubos kung ubos. Talagang nanay talaga eh. Pag umiyak ang anak, talagang padala. Alam mo yun? Ayan nangyari. Nag-i-increase, nagtataas ang presyo ng visa dito sa UK. 20 taon na yun dito. Sister J, ilang taon ka na sa UK? 20? Sister J, ilang taon ka na? 22? Naka-mute ka, kapatid. Okay lang, Sister Jane. Sige. O na lang. So, mga kapatid, sa madaling salita, yun ay... Ilan, Sister Jane? Hello? Ilang taong ka na sa UK? Okay. So, 2004. Yung kapatid, Sister Jane, hindi nyo natatanong, yan ay nurse sa St. Luke's. Nurse. So, madaling salita, naging talk and text. Nanay, talagang mahal ang mga anak. Nagmahal sa mga anak. Hindi nagtitira para sa sarili niya. Member natin sa church. Sabi niya, Tony, tataas na naman ang visa ng ang requirement, ang visa fee. Dito, Ate Milen, pag nag-a-apply ka ng mga ganyang visa pa lang yan, nasa 5,000 yan. 5,000. Hindi guarantee yan, Sister Grace, ha? Walang garantiya. 5,000. Plus, lawyer's fee. Amen. Lawyer's fee. Yan, Sister Jane, pakimute na lang, kapatid. Baka ikaw makita namin din nakahiga ka sa iyong kama din kapatid. Baka marinig na namin din ang iyong hilik. Pero kapatid, naka-unmute ka pa. Pakimute mo muna dito, ha? Now, so, kapatid, naawa ako. Sabi ko, 5,000. Ang abogado, nasa 3,500, 4,000. So, talagang naiyak yan. Tony, talagang wala akong pera.
Bro mo yung kulang-kulang na 10,000 at Emilen. Saan mo kukuhanin kamay yun ng Diyos? Sabi ko, Sister Jane, ako'y susweldo. Karing sweldo kong aray ay iaalay ko muna sa iyo. Si Sister May naman ay nandyan, baka ako'y makakatinola pa rin. Baka si Sister Jubilee makakapagpadala din na ng tinola. Ay di... Kapatid, talagang natutuwa ako sa ating pagkakapatiran dahil hindi ka tumutulong, Sister Grace, dahil nagmamalaki ka. Pero dahil nararamdaman mo yung damdamin ng iba na walang matakbuhan, nararamdaman mo, nakakapa mo yung mga taong nangangailangan pero walang gustong tumulong. Kahit may tutulong, yung iba baka talagang wala. Ang iba naman meron pero alam nila baka hindi makabayad. Mahirap kasi yun eh. Mahirap talaga kung tutuusin, di ba? Sa normal na buhay. Pero, ako, Sister Jen, ito isasanla ko ito sa iyo. Ito ibibigay ko sa iyo. Itong sweldo kong ito. Ito ibibigay ko sa iyo. Ito gamitin mo muna. Sa awa ng Panginoon, kapatid, sa loob ng isang taon ayan, kararating lang ng visa niya, Ate Milen. Dumating ang visa niya kanina. Nabigyan siya ng, after 21 years, Sister Grace, nabigyan siya ng UK 10 years visa sa UK. With the provision to become settled and to become a British citizen in the future. Kaya mga kapatid, nung nanalo siya, ay salamat. Panginoon, salamat at makakabayad na rin sa akin si Sister Jane. Di ba? Kasi magtrabaho siya, makakabayad na siya. Pero, at Milan, pwedeng ma-refuse siya pwedeng mawala yun pwedeng hindi siya magbayad Di ba? Ang tao kasi pag natulungan mo na, minsan nawawala Pero hindi ako tumitingin doon. Tumitingin ako doon sa, sabi ng Biblia, when you give to the poor, you lend to God. Pag tumulong ka, nagbigay ka sa mahihirap at wala, nagpapautang ka sa Diyos. Kaya ngayon, ang Panginoon ngayon ang sisingilin ko, Panginoon, tumulong ako. Panginoon, alam ko, bibigay mo, you will supply all my needs according to His riches and glory. Ganon din kayo mga kapatid. Pag tumulong kayo sa kapwa, huwag lagi niyong isipin na makakabalik kayo, makakapagbayad agad sila. Tandaan ninyo, hindi natutulog ang Diyos. Hindi sarado ang langit. Amen? Ang langit, pwede niyang buksan ang dungawan sa langit. Pwede niyang buksan ang bintana upang ihulog sa iyo ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? Pagpalain natin ang Panginoon. Back to you, Ate Milen. And God bless you, friends. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon.